Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Stella nag-deactivate muna sa social media. Isang bagong development ang umusbong kaugnay kay former Appropriations Chairperson Stella Kimbo. Matapos mapansin ng mga netizen na hindi na ma-access ang kanyang opisyal na Facebook page. Sa oras ng pag-check, lumalabas na unavailable ang dating page ni Kimbo. Gayunman, wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo kung ito ba ay voluntaryo niyang di-activate, pansamantalang isinara, o may ibang dahilan sa likod ng pagkawala nito. Ang pagkawala ng kanyang social media page ay kasabay ng umiinit na diskusyong online kaugnay ng joint affidavit na tinaguri ang Brave 18 dating sundalo at Marines na naglabas ng mga aligasyon tungkol sa umano'y pagdi-deliver ng malalaking halaga ng pera sa ilang opisyal at personalidad na kinabibilangan umano ni Stella. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na paliwanag ni Kimbo hinggil sa issue na ito. Yan o. Sa thumbnail, ayan dito, may nakalak na kandado. This content isn't available right now. Dati-dati, meron. Kasi, may napanood akong interview ni Karen. Sino ba ito? Basta, Karen yung sabi niya ito. Karen Davila basta, Karen. Tinatanong, sinasabi ni Madam Chair Stella Kimbo na apektado ang kanyang mga anak kasi grabe ang batikos doon sa kanyang social media page. Nung una daw, baliwala lang sa kanya. Kailang, nung binasa niya ang mga comments sa kanyang official page, nakita niya na very hurtful, very masakit. Kaya nga, inamin niyang apektado ang kanyang anak. Mga anak. Hindi ko alam ilan yung anak niya. So, tinanong ng nag-interview, how did she cope up with those kind of situation? Kasi kawawang mga bata eh. So, we need a lot of explaining. Ni-explain namin na maigi. Na to a point, sabi niya, yung eldest na anak ata, nangangailangan ng professional help dahil apektado yung anak na yon sa mga nababasa na bashing sa online. Well, ako, aminin ko bilang vlogger, hindi maiwasan, may mga basher din. Example, itong mga content ko, pro Duterte, binabatikos ko ang Marcos administration. Nako, may mga comments laban sa akin galing sa mga galit kay Duterte. Noong una, binabasa ko naman, kailang, kipit balikan lang ko. Kailang, hindi rin maiwasan kung minsan, masaktan. Tao lang tayong nasasaktan eh. Kailang, accepted yan. Siya, public figure siya dati. Yan. Tapos ito, nasasangkot sa issue. Yun na lang ang magawa ng taong bayan eh. Ang Pilipino, matapang sa social media. Kailang, hindi ba katulad ng Indonesia, Nepal, na nung pumutok ang issue ng corruption, grabe ang taga-Indonesia. Nepal lumabas ng sunog ng mga bahay ng mga mambabatas hanggang napatalsik ang Prime Minister. Ganon katapang nila doon.
Ang Pilipino, ibang tapang, matapang lang mambas sa social media. Well, mas maganda na rin kaysa yung actual na susunugin mo yung bahay ng mambabatas. Hindi naman pwede yun. Sa Nepal, pati ata asawa ng dating Prime Minister o ano, namatay doon sa sunog. Ay, masakit yun. O, ito. Lo, Batikos! O, sino pa ba yung yung pamangkin daw ni Saldico, na-depress daw dahil sa Batikos. Yung beauty queen, Miss Universe Tandag, candidate, taga-Tandag. Nagsalita siya ng hindi maganda kay BP Sara. Tinawag niyang corrupt. She is not fit to lead, to become the president. Oh, binati ko siya ng mga DDS. Ngayon, surrender yung beauty queen from Tandag, Surigao del Sur. Nag-ask ng apology. Sabi niya, huwag niyo naman akong batikusin. Nakakatawa ang mga Pilipino, ano? But part of our right yan. So, ano kaya ang dahilan? Bakit nag-deactivate si Madam Estela? Ba't naawa ako sa mga bata talaga? Sila ang maapektuhan. Wala namang kasalanan ng mga bata. Kung anong ginagawa ng mga parents. So, lesson learned sa atin, lalo na tayong mga parents and grandparents. Dapat maingat po yung ginagawa natin. Kasi, kung anong nakikita nilang ginagawa natin, kukopyahin nila yan. Kung di maganda yung ginagawa mo, ganon din, hindi rin gagawa ng maganda. So, basa tayo sa mga comments. Okay. So, ito. People who reacted. 1,600 ang nag-react. 1,400 tumatawa. 35 ang galit. 172 lang ang like or comments. Oh. Jimmy Galang, kaya ayaw nyo kay BP kasi kung maging presidente sa 2028 may plano sa mga nagsakal sa bayan. Oh. Nickerson Franco, talon din kunwari sa Cannon Road, madam, para ligtas na sa kaso. Huwag naman. Anna, nag-deactivate kung ano daw nakikita sa profile na pahamak pa sa bike niya. Umpisa na ng pagtaka. So, good luck po kay Madam Chair Estela Kimboy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin o sweldo sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako dire sa balay sa tagaan ng Pugyero. So muna ni ang ilang balay, ang atop trapal lang gid in taon. Nagagisi-gisi na. So muna ni ang ilang gipuy-an. So kini ang ilang pagpuyo, diri lang gid sila makatulog. Sa kuan lang. Kung muulan, so gatulo na gyud. So muna ni trapal lang in taon. Og muna ni angero nga among gihatag, so makaatop na ni karon. Salamat sa kongyot. Among atop kay kuan ra. Salamat kay natagaan gyud mi among atop kay lima ka among atop nga trapal nga buslot. Ngatag og panalangin sa Ginoo nga madugangan pa ang uban nga nakinalan. Kanang bay kay mo bay. So mag-atop na karon. Inaot unta nga panalangin o pangyot. Tanggalo na ning atop nga trapal. So kay atopan na karon sa yero. Tanawa gabok na gyud ang trapal. Sakto ra gyud sa kulo si Angelo.
sa buwa. Kuha. Kaya kung alanganin magyapok magsumpay ki. Og karon nakaatop na gyud so na ilista na gyud tong dautan nga trapal nga buslot na. Salamat sa Ginoo gyud nga napulihan ang akong atop nga trapal nga napulihan na gid og siyen. Salamat sa nagtabang. So gidala sa Ginoo. Nga di na kam nga madugangan namo ang among katabang ug pareha sa among kauban nga kalisod nga nakinahanglan nga mangayo og tabang. Hinaot unta si Sir dagan pa matabangan. Gidala sa Ginoo nga makatabang gid sa kapobre. Salamat kayo. Salamat sa amo ang pulihan na gid og siyen. Salamat kayo. Salamat.